Again, just my take on a very hot topic. We all know na mainit na issue ngayon yung rally ng Iglesia ni Cristo sa may sa White Plains na nagsimula kahapon at ongoing ngayon. Actually, ginawa nila yon, they've done it without a permit. They were only able to secure a permit for today's rally. And actually, they're trying to secure a permit for 4 days. Pero hindi pa nag-grant, hindi pa napagbibigyan. O kaya ngayon, I will just state my take and opinion, of course based on facts to. Saan nga ba nag-ugat itong rally na to? Nag-ugat kasi yung rally dahil sa announcement ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na sasampahan ng plunder case at indirect bribery si Senator Rodante Marcoleta. Bakit nga ba siya nakakasuhan ng plunder at indirect bribery? Nag-ugat ng kasong ito nung inamin niya sa, I think, Net25. Sinabi niya na nakatanggap siya ng 75 million. Now, he explained that hindi iyon campaign donations. It was just donated by his so-called friends, private friends. Ngayon, sinabi niya na ngayon, doon sa campaign, hindi niya sila pinangalanan sa SOSE. Nakalusot nga siya doon sa Comelec case niya. So dahil sinabi niya na hindi iyon SOSE, hindi iyon contribution, nagmukha tuloy siyang gift. At dahil dun sa admission na iyon na naging factual basis para sa plunder case na final laban sa kanya. Sinabi niya gift yun. That already constituted indirect bribery. Because actually indirect bribery was given in consideration, not in consideration, but by reason of your office, because direct bribery is if for consideration, may kapalit. Pero ito, binigay lang sa'yo, walang hinihinging kapalit. Kunwari, binigyan ka 75 million na walang kapalit. Dahil congressman siya nung time na yon, by reason of his office as a congressman. Sa gift party list siya nun O there was already a factual basis to file indirect bribery as well as plunder charges against him. Because series of acts maraming friends daw 75 million. 5 million per person times 14 persons, kunwari, that's 70 million. That's above the threshold provided by the Republic Act 7080 or the plunder law. Pasok talaga yun. Meron probable cause with reasonable certainty of conviction. Ngayon siguro sasabihin niya ganito, ganyan. Ang mali niya kasi, he admitted it in mass communication, mass media. Sinabi niya yata sa Net25 sa network ng Iglesia ni Cristo. Kaya nga 'di ba pag sa Miranda rights, pag naaresto ka ng pulis, babasahan ka. Sasabihin sa'yo, you have the right to remain silent. Anything you say can be used for or against you in any court of law.
Kasi lahat ng sinabi mo, whether papabor sa'yo sa kaso mo o lalong mag-i-incriminate sa'yo, magagamit laban sa'yo yun eh. Kaya nga merong Bill of Rights na no person shall be a witness against himself or self-incrimination. Kasi nga, pag nagsalita ka, pwede ma-incriminate yung sarili mo. And that's what Senator Marcoleta did. Accidentally. He accidentally incriminated himself in a Net25 interview. Patay siya ngayon. O ngayon, magkukos pa siya ng kaguluhan. Dahil kasalanan naman niya. Eh siguro nagpaliwanag siya dahil nga dun sa finailan siya ng COMELEC. Finailan siya sa COMELEC na hindi niya dineklara sa Statement of Contributions and Expenditures niya or SOSE. Eh di kaya ayun. Kaya lang, siyempre as abogado, di ba siguro alam naman niya yun na less talk, less mistake plays well din talaga. Alam niya yan. Lawyer siya. Yet, well, siguro sa kakadepensa niya sa sarili niya dahil may nag-file sa kanya, eh wala. Sorry siya. Nakita, nabulat-lat siguro yung SOSE niya na tapos di pa tineklara. Actually, pag sa SOSE, sa campaign funds, pagka tumanggap ka, tapos hindi mo nagastos extra, income yun sa part mo eh. Pa? You should, you will be liable to pay income tax. Income yun eh, flow of wealth na pumasok sa'yo. Kaya actually yan, pag tumatakbo ka, yan yung may extra pera ka na di mo nagastos, income yun. Eh, hindi niya dineclare. O, kaya actually doon talaga nanggaling yun yung pagpapaliwanag niya. Eh, ayun. Wala. Doon na start ang kalbaryo niya. Sana sinabi na lang niya na yun. Campaign donation yun, eh kaso pag ganun, wala nga siyang criminal case, yari naman siya for violating election law sa SOSE. Hindi niya nilagay, dapat nilalagay niya yun. Para mailusot niya yung sarili niya sa COMELEC case, disqualification, ayun, hindi, wala, ipit talaga siya. Biwas siya sa ganito, wala, hulog pa din siya talaga. Sa criminal case, whether makonvict siya sa indirect bribery or plunder. Siguro kung malusutan man niya yung plunder, wala siyang lusot sa indirect bribery because the money was given by reason of his office, dahil congressman siya nun. Wala talaga eh. Yeah. He shot himself in the foot. Wala. Siya rin naglaglag sa sarili niya. Kaya ngayon, kung may malasakit talaga siya, huwag na niya idamay yung mga miyembro nila ng Iglesia ni Cristo. Harapin na lang niya yung kaso niya. Linisin niya pangalan niya. Dinamay niya pa yung mga dun. Unti na lang naman na napupunta ngayong pangalawang araw. Nagkus pa sila ng traffic. Mga galing ng Antipolo, galing ng Marikina, papasok ng Makati CBD, Ortigas CBD, grabe naging traffic. BGC, Pasay, dahil lang to protect him, an accused in a criminal case. He should know better. Nga kung may malasakit talaga siya, hindi na itong INCU
kung may malasakit talaga kayo sa mga ano nyo, miyembro nyo, sana din na lang kayo, or sana nagrally na lang kayo doon sa compound nyo, sa Philippine Arena, or doon sa main, or kahit doon sa campus ng New Era University. Pero sana hindi na lang. Isa, kung gusto niya talaga tulungan si Senator Marcoleta na kabaro nyo, na kapatid nyo sa pananampalataya, just provide him a competent counsel, competent legal team to defend himself. Pero actually wala eh. Labo yan. Wala eh. Galing kasi sa bibig niya eh. Saan nahuhuli ang isda? Sa bibig. Ayun, nahuli tuloy siya. Ang mga kasi. Oo. O di biningwitan siya ng ombudsman. Ayun. O di hila siya sa ano ngayon. Oo. Kaya ayun lang. Dapat wala nang rally about dyan. Wala nang accountability dun. Si Marcoleta nga dapat maging accountable eh, dahil sa pinagsasabi niya na tinanggap niya. Kaya yun lang yung hot take ngayon. Kaya yun, ang lesson dyan, less talk, less mistake. Yun lang for Josh, my hot take. Thank you very much. We will see you each other again for another Josh My Take episode.